Isang literal na mainit na hapon po sa ating lahat. Martes, Abril 7. We are bringing you a lot of headlines over the next hour, so do stick around. Ako po, si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Lord de Vera naman po ang aking pangalan. Ngayon nakakaiyak ang mga karatula ng mga Shell, ng mga Caltex, mga Petron, at parang kutsilyo ang pakiramdam ng init ng panahon. Isang sangay ng gobyerno ang nakaisip ng solusyon. Sa Metro Manila, curfew sa mga bata, at bidyoke, bawal na sa publiko. At limitadong oras lang ang pag-inom. Bawal din ang rumampa ng topless ngayon. Sorry kasi ang lungga namin walang aircon, kaya parang pugon. Kaya lalaklak na lang ako ng whiskey na 1 galon. Hawak mo ang beat, pero hawak ko ang beer na siguradong hindi light. Ito na po ang Afternoon Delight. Mainit. Mainit talaga. Hindi lang yan, partner. Mainit. Mainit din. Ang balita, At mainit, syempre. mas mainit pa. Ang ulo mo, sigurado. Leo, Ay chill lang ako. Hindi, mainit ulo ko. Bakit? Well, nakakainit naman talaga ng ulo, lalo kung ikaw ay nagbo-budget, lalo na ngayon na may 5th round of massive oil price hikes na nga. Sumampa na sa 165 to 170 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 110 to 120 pesos naman ang presyo ng gasolina. So, grabe, Aray. Alam mo, sinasabi, saksakin na lang kaya kami. Parang gano'n na siguro talagang naramdaman ng publiko ngayon. Oo. Dahil nga napakataas na ng presyo, yung iba hindi na alam kung saan bubunutin, yung kanilang panggas. At saka May bubunutin tayo. yung Yung kutsilyo sa likod natin at sa harap ng ating... sa likod pa ba ang tira? Hindi, harap-harapan na nga ngayon. Ito pa, another piece of bad news. Philippine inflation jumped to 4.1% in March, marking the highest level since July 2024. And the latest figure is also nearly double the 2.4% recorded in February and significantly higher than the 1.8% posted in the same month in 2025. The Philippine Statistics Authority said the spike was driven mainly by transport costs, which surged to 9.9% amid an oil crisis linked to the Middle East conflict. Food and non-alcoholic beverages also contributed to the increase. At para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga numero na yan, tawagin po natin ang ating mobile journal, Ray Vicente. Ray, nasa PSA briefing ka kanina, pakipaliwanag naman sa mga kababayan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito. Lord Denise, tumaas na nga sa 4.1% ang inflation rate ng bansa nitong Marso 2026 mula nga sa 2.4% noong Pebrero. Ang ibig sabihin nito ay talagang tumaas o nagmahal na ang presyo ng mga bilihin pati serbisyo sa partikular nga na buwan nito dahil meron ngang 1.7 points increase. Kung i-compute natin, Lord Denise, di-divide natin yung 1.7 sa 2.4% inflation rate noong Pebrero at times 100. So ang katumbas nito ay tumaas na ng 70.8% ang tinaas nito, at ayon din actually kay Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, malaki raw talaga ang kontribusyon na nangyaring krisis nga sa Middle East na hanggang ngayon ay talaga nararamdaman ng ating bansa, Lord Denise. Okay, Ray, pwera dun sa krisis na sinasabi mo, ano-ano pa ba yung mga ibang factors sa pagtaas ng inflation? At pareho ba sa NCR at sa mga lugar sa labas naman ng Metro Manila? Yes, Denise, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ilan nga sa mga nabanggit kanina sa press conference sa PSA, umaaray yung mga tsuper, lalo't nasa 68.1 ang inflation rate ng diesel sa NCR pa lang yan. Mula nga sa negative 3.0 noong Pebrero, habang nasa 31.8 naman ang tinas ng gasolina mula nga sa negative 7.5 noong Pebrero. Pero Lord Denise, mas mababa ang tinaas ng inflation rate ng gasolina sa probinsya naman dahil nasa 26.6 ito nitong Marso mula nga negative 5.4 noong Pebrero. Habang malaki naman ang difference ng diesel sa nabanggit ko kanina within National Capital Region kumpara naman sa probinsya or outside Metro Manila na nasa 56.7 lang.
Magkakaiba man ay kapansin-pansin pa rin Denise Lord nga yung malaking pagtaas ng inflation rate sa bansa dahil nga sa patuloy na pagsirit ng presyo ng gasolina at diesel sa mga susunod pang linggo. Denise Lord. Okay, Ray, may sinabi rin si National Statistician Claire Mapa earlier about the Philippine peso's purchasing power. Pakinggan muna natin yung sinabi niya. Yung purchasing power of peso natin kasi inversely related yan sa inflation rate, ano? So syempre pag tumataas yung inflation, bumababa yung ating purchasing power. Yung average natin na estimated purchasing power of peso nitong March ay nasa 0.75. Ang ating base dito ay 2018. Okay, so Ray, paano ipapaliwanag ng PSA yung tunay na halaga ng piso sa mga panahon na to? Let's say yung 1,000 pesos ko ngayon, anong katumbas niya? Mhm. Yes, Lord, ayun nga yung nanusungan ng PSA na ang pagbaba ng purchasing power, kung ilalagay natin no, sa madaling salita yung 1,000 pesos noong 2018, katumbas na lang sa halagang 750 pesos. At ang pinaka-apektado talaga dito, Lord Denise, syempre yung mga minimum wage earners natin na kumikita lamang ng 695 pesos sa araw-araw. No? At mula naman sa ekonomistang si Jonathan Raveles, ganito ang pinaliwanag niya, and I quote, "The fall in purchasing power to 0.75 centavos is really about one thing. Prices have risen faster than incomes. Food, especially rice, transport, electricity, and rent remain expensive. And when you add global factors like oil prices, supply disruptions, and a weaker peso at times, every peso simply buys less. This is the cumulative effect of past inflation. So even if inflation slows, the damage doesn't disappear overnight. Looking ahead, inflation should gradually ease, but restoring purchasing power will be slow and uneven unless food prices stabilize and wages catch up. The key now for household, businesses, and government is to focus on food inflation and cost control because that's where the peso is bleeding the most. Denise Lurin. Alright, maraming salamat sa ulat na yan ng ating Mobile Journal, Ray Vicente. And even before the very bad showing of inflation in March, consumers were already feeling the pinch of a higher cost of living triggered by unrelenting oil price hikes. As Mobile Journal Amy Atienza tells us, many are already thinking twice about their spending habits. Oil prices have gone up over the past month this year. From a 2.4% inflation last February, the country is projecting an even higher inflation rate for the following months. And this has severely affected consumerism among Filipinos, with some slashing travel plans during the Holy Week break, while others cut down on electricity and food consumption. Global Tourism Business Association President Michelle Tailan explained that personal safety adds up as a factor as more Filipinos try to save up, especially on leisure. Mahal na talaga if they are going to book right now. So yun yung mga fare nila. Of course, number one, safety. Number two, of course, it's too expensive. So it's lesser now to travel. But the country's current oil crisis could not be much different from what was experienced during the Russia-Ukraine war in 2022. Financial analyst Jonathan Raveles noted that the only difference could be the behavior of Filipinos on spending, as pandemic was just easing up during that time. Dati, oil prices were between $50 to $60. So the first year of the Russia-Ukraine war, umabot tayo ng 120. So inflation also went up to between 7-8%. So coming from the pandemic, iba yung pananaw natin. Medyo malakas pa ng konti yung economy kasi kumbaga gutom tayo eh. Lahat tayo nakakulong nung pandemic, no? So therefore, nandyan yung naalala mo yung revenge spending that everyone talks about kasi nakalabas ka. So people wanted to do experiential. Now that the country is not seeing any stop to this dilemma, more Filipinos have had their ways of saving. According to Ravelas, one key factor is learning on how to be more efficient and even understanding how inflation works on the end of the consumers. So yung inflation is for you and me, it's just a gauge for prices, change in prices over a 1-year period, but it is also your rate of return.
'di ba? So kung ikaw mahilig ka kumain sa restaurant, kumakain ka sa hotel, definitely your inflation are between 8 to 15%. Kasi mahal yung presyo doon, eh, 'di ba? Pero kung nagbabaon ka and siguro once or twice a week ka lang kumakain sa labas, siguro that would be between 5 to 7%. Kapatid Amy Atienza, we are One News. As we reported earlier, oil prices have risen again today at nakakaiyak talaga ang walang humpay na pagtaas sa mga presyo. It prompts a transport group to stage yet another protest. And for the latest, we have our mobile journalist, Francis Rivera. Francis, nasan ka ngayon at ano ang namumuo dyan? Good afternoon, Pops Lord and Denise. Actually, nandito tayo sa may EDSA Pasay. At kanina nga nagkaroon ng noise barrage ang grupo ng Piston dito sa may Baclaran. Ano? At ito raw ay ang panawagan nila, no? At sigaw nila na talagang halos hindi na nila daw kinakaya itong 150 to 160 pesos. Actually, meron pa nga mga 170 pesos per liter ng diesel. Talagang halos babariya na nga lang daw ang nauuwi nila mapupunta pa dito sa gasolina nila, no. At yung iba nating mga tsuper na nakausap kanina ang sabi nga kung papalo pa ng 200 pesos kada litro ang diesel, baka kumambyo na raw sila sa pamamasada at i-park na lang ang mga jeep nila. Actually, kanina doon sa mga grupo ng Piston dito sa Baclaran, halos nangalahati nga raw ang miyembro nila na pumapasada dahil bukod nga sa gasolina, hindi naman daw pwedeng mabawasan yung boundary din. Kaya halos wala na talagang maiuwi yung mga kapatid nating tsuper. At yun nga lang, sabi nga nila, bukod sa pagod, talagang pag-aalangan na lang daw yung naiuwi nila dahil pangamba nga nila baka halos wala na silang makain sa araw-araw. Kaya ang iba, yung ibang mga tsuper na tumigil muna sa pamamasada, umuwi na daw sa kanilang mga probinsya para kahit pa paano doon makapaghanap buhay. And isa pa doon, no, mga nakausap din natin dito sa kahabaan na to, may mga commuter at dito kanina kasi parang terminal ito, no, yung mga jeep na nakasakay, nagsasakay ng pasahero, sila daw daman-daman na din daw nila yung bigat ng mga presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang ginagawa nila, Pops Lord and Denise, kung hangga't kaya, susobrahan nila yung bayad nila at hindi na daw nila kukunin yung sukli. Para tulong na raw yun para sa ating mga kapatid at super. Pops Lord, Denise? Oo, naalala mo yung nag-viral, Francis, na parang karatula sa jeep na parang nakikiusap, ano? May balita ba na may dumami yung mga ganun? Actually, Pops Lord, yung sinilip natin, yung mga jeep, ano, at sinubukan din naman natin sumakay ng jeep kanina, paikot dito, no? At wala naman tayo nakitang karatula, pero ang isa sa nga talaga sa napansin natin, pag nag-aabot sila ng bayad, bukod sa bayad po, sinasabi na lang na okay na po yan. Lalo na kung 20 pesos, 13 ang pamasahe, kung 20 pesos yung binabayad nila, sinasabi na lang na okay na po yan, 7 pesos yung mapupunta sa mga super. So, kawang-gawa na lang din talaga, Pops Lord and Denise, yung ginagawa ng ating mga commuter para makatulong sa ating mga super. Sana pati yung mga oil companies may konting kawang-gawa rin. Ano? Para naman maibsan ng konti. Ano. Pero Francis, okay, gaano kalawak ulit tong transport strike? Ilang grupo, ilang drivers ulit yung kasali? And kanina may na-mention ka, no? Kasi may mga nag-iisip na rin muna tumigil pasada dahil ang konti na nga nung naiuwing sa lapi. May alternative ba na means of transportation ngayon na pine-prepare yung government for the public in case talagang mabawasan ng tuluyan o mabawasan palalo yung mga bumabiyahe? Sa unang tanong mo, Denise, no, grupong Piston lamang yung nagkilos protest sa kanina. Ito ay simultaneous at nationwide to sa buong NCR. At bukod dito sa Baclaran, meron din sa ibang mga lungsod, no, kagaya nga sa may Las Piñas, sa may Alabang, at dito sa may Pasig at sa Quezon City at sa iba pang lugar dito sa Metro Manila. At yung actually kanina inahanap natin
yung mga libreng sakay. Kasi kung natatandaan din natin nung unang nag-transport strike ang Piston, may mga umiikot na parang L300 sa paligid dito at libreng sakay yon ng LGU. Pero kanina parang wala naman tayong nakita no at ngayon ang alternative daw nila yung iba nga talagang after nung noise barrage kanina pumasada na lang din talaga sila kasi una sa lahat wala na raw talaga silang kikitain kung itigil pasada sila talagang kahit papaano may mauwi man lang kahit 1 kilong bigas yun yung kinukwento nila sa atin kanina no na kahit ngayong araw lang makasurvive sila ngayong araw at poproblemahin naman nila yung para bukas. Alright. May tanong ka ba kay Francis Rivera? O wala, pasalamatan na po natin. Mula po sa Pasay, thank you sa ating Mojo, Francis Rivera. Now, there are potential solutions to the oil crisis and more Filipinos are turning to solar power. In Raon, Manila, buyers are flocking to shops selling portable solar units with some priced as low as 3,000 pesos. Basic solar sets range from 10 to 12,000 pesos, while heavy-duty systems can reach 200,000. Sellers say demand has surged as consumers look for cheaper and more reliable energy options. Sobrang mahal ng kuryente. Kaya naisipan namin kumuha ng solar. Dito sa solar, saan lang yan, sa mga ilaw, electric fan, saka rep. Malaking bagay para sa amin. Madali naman siguro yan, mabawi. Gawa na yung mataas ng bill. Then, there are motorists trading gas pumps for charging cables. One e-bike shop reports a sales jump of 500% as people fight to save money. Mobile journalist Jazz Paredes reports. Coping with the surge in oil prices has become a challenge for motorists and everyday commuters. Some opt to switch to public transportation, while others turn to greener options such as electric vehicles. With this, many businesses selling e-bikes and conversion kits have become an instant hit as demand rises. One of them is an e-vehicle shop based in Davao City, where sales increased not just by 100%, but up to 500% of its usual daily sales since the start of the oil price hike in March. Times 5 talaga, times 4 to times 5 na ang inalaki. As in, nagulat kami. As in, nag-expect kami na baka madoble lang. First week pa lang ng April is parang nakukuha ko na yung 1 month lang na na number ng sales. Yeah. Vintoys PH was established in 2022. With just one sale a day, Marvin did not foresee that a crisis would skyrocket demand for e-vehicles. Marvin sells a variety of e-bikes and e-scooters, with prices ranging from 15,000 up to 70,000 pesos or more. Nga sabi ko sa'yo, sa first 2 years namin, hindi pa masyadong kilala ng Pilipino ang mga electric. And then, pagpasok nitong crisis, hindi na si Ostron or si Mavi na ang naging bestseller. Naging bestseller ko na yung mga V-bike ko. Yun siya yung mga fat tire. Napakalakas ng kanyang sales ngayon kasi mas siya yung convenient siguro for any type of commuters. Meanwhile, e-conversion kits that turn regular mountain bikes into electric ones have also gained popularity since last month. Una, ang mga bumibili sa akin yan is yung mga medyo nagkakaedad na dating nagbabike. Okay, so humihina na doon yung tuhod nila, kaya gusto nila, one way na lang yung nagpapadyak sila. Bilang nagkaroon ng crisis, nagkaroon ako ng dagdag na mga market. Kahit mga security guard, janitor na nakabike lang noon, na bumibili na rin sila. However, many are intimidated by the high cost of these e-vehicles and kits. A quality e-vehicle may cost as much as traditional diesel-powered vehicles. However, Marvin disagrees. 1 kilowatt lang yung kinakain per full charge. So, palagay natin sa Meralco, sa Maynila, nasa 11 or 12 pesos. Dito naman sa Davao City, nasa mga 9 to 10 pesos yata. Isang full charge mo natatakbo ng 20 to 50 kilometers. 10 piso lang yung bayad mo. Stage ka ng 2,000 to 5,000 a month. 5,000 na yung minimin ko noon yun yung hindi nag-oil increase However, as much as Marvin's business thrives amid the ongoing oil crisis, he hopes for it to end as it could also affect the business despite selling e-vehicles. Tataas yung
yung nagdi-deliver from our factory going to Philippines. Pagdating sa warehouse, ida-drive yun going sa akin. Wala pa naman yatang mga local shipping company ngayon na naka-electric yung ano nila. So, they are using gas. So, magsa-charge sila sa akin na mas malaki-laki. But for now, he recommends. Sana hindi mangyari pero magkakaroon ng new normal na hindi ganun kabababa ang gasolina. I suggest na habang medyo mura-mura pa ang mga electric scooter, hindi lang sa Vintoys, kung nasaan ka man ngayon, bumili ka na ng e-bike dyan sa syudad nyo. Para meron ka ng pangbala. Kapatid Jas Paredes, we are One News. Nako, alam, partner, dapat pala nung medyo mura-mura siya, bumili na ako. Oo. May 20 plus lang dati yan eh. Pero ako, I just Googled it, yung mga lumalabas na presyo sa akin ngayon, nasa close to 40,000 na. Pero I'm sure meron namang meron pang mas mahahanap. Oo, at hindi ko alam kung may mga ilang mga TODA o mga Tricycle Operators Drivers Association na nagsastart ng gumamit ng ganun. Mas tahimik kasi siya. Oo. Tapos yung top speed niya, hindi kasi bilis yung sa mga motor. Kaya, Hindi masyadong although, nakatakot. mabilis siya kung kaya. Kung Oo. gusto yun, mabilis pa rin siya. Ha? Pero ibig sabihin, hindi yung pinangkakarera tulad ng mga regular na mga motor. At walang tambucho na talagang gigising sa'yo sa madaling araw. Well, maybe that's something that we can all look into, di ba? Oh, yung As an Baha alternative. pala, yung Ano isang yun? brand. Oh. It's an Indian brand ng e-bike. Sikat yun sa probinsya eh. Anong pangalan? Baha, B-A-J-A or Baja. Sige, check Sikat natin. siya, oo. At marami siyang nadadala. Siguro kaya 5 tao. Wag naman. Kung di rin nagkakamali sa Divisoria, yung ibang mga tricycle nila ron. Or para mga e-jeeps nila, ay mga Baja. Okay. Alright, so marami bumibili ng sigurado ako. Alam, maganda solusyon yan, partner. Pwede rin. Sa inyo ni Onyong. Time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo, tulad po ng susunod na mapapanood. These are global headlines from the Associated Press at magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. President Donald Trump praised the rescue of a U.S. airman and warned Iran could be taken out in one night if negotiations fail. The 2 airmen ejected and landed alive in Iran. The President and First Lady Melania Trump welcomed thousands to the White House for the annual White House Easter egg roll on Monday. The President marveled at the drop in egg prices since the White House hosted the event a year ago. A court in Russia on Monday convicted the former governor of Russia's Kursk region, Alexei Smirnov, of corruption charges and sentenced him to 14 years in prison. Smirnov oversaw the region on the border with Ukraine between May and December of 2024. And the Artemis II astronauts set a record Monday as the farthest humans from Earth during a lunar flyby. The 4 astronauts surpassed the distance record of 248,655 miles set by Apollo 13 in April of 1970. Heat Index, ha? This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, on to more news. Drinking on the street, drinking in public or going shirtless in public could now lead to arrest. Under the new Safer Cities initiative, the DILG is cracking down on sidewalk vices to prevent crime and harassment. And here's the report. In broad daylight, these men were seen drinking along a sidewalk in Binondo, Manila. They claim they do it every day and still have work to go to. But authorities say excuses will no longer work. Under the Safer Cities initiative, anyone caught setting up tables and drinking on the street will be arrested. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Going out shirtless in public is also prohibited, while curfew for minors starts at 10 p.m. and videoke is not allowed beyond that. The Interior Department is directing local governments to strictly enforce these ordinances.
yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. The DILG and PNP stress this is not because crime is rising. In fact, crime has dropped by 60% since 2016. The record shows bumaba talaga ang the occurrence of the focus crime. And this is attributed not only to the police but also to the different law enforcement agencies, lalong-lalo na ang ating stakeholders, the local government units. Police presence will also be increased in schools, transport hubs, and nightlife areas. The program will be implemented nationwide, starting in Metro Manila, where most crimes occur in urban areas. Next target areas include Metro Cebu, Baguio, Bacolod, and Davao City. As expected, there are people expressing support for the DILG initiative for safer cities. At meron din mga nag-aalala na bakal man maabuso ito. Mobile journalist Alexis Evo has this report. Go ahead, Alexis. Magandang hapon, Popstar din Denise. No? Nangangamba nga ngayon ng ilang maliliit na sari-sari stores at ang mga karinderya owners dahil nga dito sa Safer Cities Initiative ng DILG. Bagaman pagpapaiting ito sa seguridad at sa public order, lubos naman daw na apektado ang kita nila. Sa pagbabawal kasi sa pagtambay at curfew na 10 p.m., mas kokonti pa raw ang kita nila. Ayon nga sa isang vendor na nakausap natin, mas malakas daw talaga ang kita nila at karaniwang soft drinks, kape, alak at sigarilyo raw ang kadalasang mabenta sa gabi. Sa tansya nila, 30 to 40% ang mababawas sa kita ng small vendors sa pagpapatupad nito. Paglilinaw daw nila, hindi sila kontra sa mas ligtas na komunidad, kundi komprehensibong solusyon kung saan hindi sila malulugpok na umaasa lang din sa maliliit na kita. Lord, Denise? Alright. Maraming salamat sa iyo, ang ating Mojo, Alexis Ebwe. And at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. Transport Group Piston staged a protest and noise barrage across Metro Manila amid rising fuel prices. The group called for lower oil prices, the removal of excise tax on fuel, a fare hike, and the scrapping of the oil deregulation law. Drivers said government subsidies are insufficient as soaring fuel costs continue to cut into their earnings and threaten their livelihood. A Filipina was among those killed in a missile strike that hit a residence in Haifa, Israel on April 5. She died alongside her Israeli husband and her elderly parents-in-law. The Department of Foreign Affairs said the Philippine Embassy in Tel Aviv has reached out to her family and is assisting with arrangements. These include efforts to repatriate her remains as soon as possible despite travel constraints in the region. Here at home, Vice President Sara Duterte leads the 2028 presidential race with 36% voter preference according to a WR Numero survey. Senator Raffy Tulfo and Naga City Mayor Lenny Robredo trail with 19% and 16% respectively. Other contenders include Senators Bongo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and Risa Ontiveros. Education Secretary Sani Angara, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Justice Secretary Boying Remulla, and Public Works Chief Vince Dizon were also included in the list. The survey was conducted from March 10 to 17 among 1,455 respondents nationwide with a plus-minus 3% margin of error. You can be taken out in one night. That is the latest threat from U.S. President Donald Trump to Iran as his deadline to the regime draws near. Trump wants Tehran to meet his demands, including the reopening of the Strait of Hormuz, or face sweeping attacks by 8 p.m. of April 7 Eastern Daylight Time. Before this new warning, the joint forces of the United States and Israel did not hold out on the attacks. More in this report. Israel and the United States carried out a series of attacks on Iran on Monday, killing more than 25 people. One strike targeted an ICT building at Tehran's Sharif University of Technology, the country's top engineering school.
Over the years, several countries have imposed sanctions on the university because of its ties to Iran's military, particularly its involvement in research linked to the nation's ballistic missile program overseen by the paramilitary Revolutionary Guard. In response, Iran fired missiles at Israel and its Gulf Arab neighbors. The attacks follow a U.S. deadline to Tehran, warning that its power plants and other infrastructure would be targeted if no agreement was reached to reopen the Strait of Hormuz. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Monday's strike on an Iranian petrochemical facility is part of a systematic campaign aimed at destroying the Revolutionary Guard's money machine. President Donald Trump added that the Iranian people want the U.S. to keep bombing, insisting that citizens are willing to suffer to secure their freedom. They would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. They have lived in a world that you know nothing about. It's a violent, horrible world where if you protest, you are shot. And we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, local authorities are verifying reports of fugitive tycoon Atong Ang sighting in Vietnam. DILG Secretary John Vic Remulla said Ang may have used a backdoor route from Mindanao to Malaysia to evade arrest warrants. The government placed a 20 million peso bounty for the gambling tycoon's arrest on charges of kidnapping with homicide, kidnapping, and serious illegal detention. Meanwhile, on Business World, the Philippines face high political instability risk due to Middle East conflict threats to local supply chain and energy security. A study by Washington-based South Asia Foresight Network highlights that the nation's maritime geography leaves it highly exposed to trade disruptions. This necessitates diversified energy sources and increased transparency to manage potential economic shocks. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Akasyak. All right, this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break and promise we shall be right back. April 7th, 1994. Civil war erupts in Rwanda, a day after its leader and the president of Burundi are killed in a mysterious plane crash. In the months that follow, hundreds of thousands of minority Tutsis and Hutu intellectuals are slaughtered in the Central African country. 1927. An audience in New York witnesses the first successful long-distance demonstration of television in the United States. They see Commerce Secretary and future President Herbert Hoover in images transmitted via telephone lines from Washington. 1947. Auto pioneer Henry Ford, father of the Model T car and the modern assembly line, dies in Dearborn, Michigan at age 83. 1949. I'm gonna wash that man right out of my hair and send him on his way. In New York, the Rodgers and Hammerstein musical South Pacific, starring Mary Martin, opens on Broadway. And 1915. Billie Holiday, Lady Day, one of the great jazz and blues singers of all time, is born in Philadelphia. Today in history, April 7th. Ed Donahue, The Associated Press. Anong flavor kaya gusto mo rito? Kahit anong mapili mo, okay lang sa akin yung isa. Ano ba yan? Parang Mas cheesecake? dark yun eh. Ito, hindi ko alam eh. Oo. Pero alam mo, nanonood pa rin sila ng Afternoon Delight. And we thank you for staying with us. And ito na nga ang ating Delight of the Week. Sa theme natin na may yellow, we have Bingsu, ang sosyal. Bingsu! Ang bingsu ay Ano?
ito ba'y halo-halo ng mga Koreano? Di ba parang ano bang, parang ganun ata. Pero hindi ko lang sure kung gaano karaming... Ang iba kasi sa kanila, ay, sorry, direct. yung ice nila ay flavored. Tama ba ako? At saka mas pino, ano? Teka Oo. lang. Tikman ko to. Nauuso na nga ngayon to eh, yung flavored ice. At very ano talaga, finely shaved. Malakak. Hindi ah. Parang peanut butter yung napunta sa akin. Ha? Gusto mo tikman yung ano? Itong sunod kong Sa akin tikim, parang brownie. Kaya ako. sunod kong tikim, inaalay ko sa nagba-birthday ngayon Ay, sino? na si Zach Jacob Acosta. Hi! Happy birthday! 26 anyo si Zach Jacob at marami siyang ka-birthday ng mga sikat. Si St. Francis Xavier, si Russell Crowe, yung artista. Love him? Billie Holiday, the great jazz singer. Aba. Jackie Chan, ka-birthday niya. Happy At birthday! yung founder ng Kellogg's cereal, Ayun. si Kellogg. Sana masarap ang pagkain mo today. Oo, sana wag cornflakes lang yung ipa-serve sa iyo ng tiyahin mo. Ayun. Zach Jacob. Oo, manghingi ka ng regalo. Ano? Nakita mo? Ay, anong ginawa? Anong reaction? Nakita mo? Anong reaction? Parang may kahon ng apple, nakita ko. Yun ang bibigay. Apple na prutas. Aba, abang-abangan mo na lang, Zach Jacob Acosta. Acosta. Happy birthday again Happy to birthday. you. Okay, so here are some of our stories on social media. Daanan naman natin. On CNN.com, Artemis 2 astronauts now on course to head back to Earth. And this is after they've made their way behind the moon. That's sabi ni President Trump, they've made history. Today you've made history, sabi niya sa astronauts. Today they made history. Oo, sa mga humahirit na sana inuna muna yung nag-conserve muna ng fuel. Iba po yung ginagamit nila, di ba? Liquid hydrogen po yan. Tsaka syempre may mga ano ba tawag doon? May certain causes and studies naman At talaga may na hindi naman basta-basta pwedeng i-cancel lang. At may long-term ito kasi ang ultimate goal nito ay sa Mars. To prepare us for the Mars mission. Kasi si Elon Musk, seryoso yun. Talagang iniisip niya balang araw magbabakasyon lahat tayo sa planetang Mars. At Star Trek ito, where no man has gone before. Talagang umabot sila doon sa mga space beyond the moon na never talagang narating. Oo. Alam mo, meron ako napanood na na parang series recently. Tapos parang may sinasabi siya doon na parang it is the way it is until it's not. And you only get to change that when you explore, when you study. Kasi 'di ba, for the longest time sabi nga nila, people thought the world was flat up until it's not anymore. Kasi na-discover na natin na hindi pala talaga. Si Magellan, hindi naman siya nahulog sa dulo ng planeta, di ba? Oo. Yun nga lang, nayari siya sa Cebu. Nayari siya ng liempo. Okay. Sa liempo. On the Philippine Star via Joyful Wellness. A reminder, you don't have to have it all figured out. Uncertainty can be a sign of growth. Navigate it with clarity and calm. Okay, so apparently, kasi parang yung sinasabi nila dito na, with how life is presented right now through social media, what you see on TV, what you see on the internet, syempre, parang we can't help but kind of compare our life to others. So, Nako, comparison is the death of happiness. Sabi nila, cognitive flexibility or the ability to really think about the choices you've made in the past, kung ano yung gagawin mo ngayon, at kung ano yung paplanuhin mo for the future is really a crucial trait to have. And it's a skill worth building daw. Kasi it helps you lower the level of anxiety and you have a better emotional regulation. Paano kung yung pagkukumpara ko, ang siya ring magiging, kumbaga, motivation ko to excel? Oo, pwede naman talaga yon kasi you also have to, ako naniniwala ako na you also need to visualize the life you want to have and really parang set a goal. Na kumbaga, kung makikita mo yung buhay ng iba, dapat hindi inggit yung ma-feel mo. Kung hindi, parang siya. Gusto mo sunugin yung bahay nila? Hindi Hindi ganun. Parang kung gusto mong magkabahay,
hindi mo sisiraan yung kapitbahay mo dahil nagpagawa siya ng bahay. Diba? Alam mo yun? Parang, or nagpa second floor, Paano kung nagpa third floor pangit yung siya. bahay niya? Walang Ganon. taste. Kanya-kanya naman yun, di ba? Pero you'd work on, on saving up more and, budgeting your money para makapagpa-renovate ka. Mga ganon. Pag-aralang may bahay niya. Paano? Ang ganda ng bahay niya. Huwag mo akyatin yung bahay niya. Ganun ba? Saan kaya i-exit dito? May fire exit ba? Madali bang tuklapin yung bubong? Mataas ba yung Di, wag firewall ganon. niya? Importante. Kanya-kanya tayo mga biyahe sa buhay natin. Yes. Yung biyahe mo ay hindi mo pwedeng ikumpara sa biyahe ng kaklase mo dati. Mm-mm. Although, if it helps you, yung parang may marker ka. Parang, okay, nalagpasan ko na siya na mas magaling sa akin dati. Pero tandaan mo, masaya ka ba? Maligaya ka ba? Oo. Yan ang mahalaga dyan kasi ang sistema natin sa trabaho, sa edukasyon, tinuturuan tayo na maging successful. Pero hindi tayo tinuturuan paano maging maligaya. Content. So gonna say That's true. Tsaka mahirap yon because it could be a trap. Never being contented. Parang hindi matatapos yung ano ba? Walang katapusan. Wala kang katapusan with everything. Oo, ang dami mong iniisip, ang dami mong pinupush talaga. But, Kasi kung akala ninyo na mahanap niyo yung kaligayahan sa ilalim ng bote, bawal lang uminom sa public na yun. oo. Bawal na rin magbubad. Pwede naman sa loob ng bahay. Nga, parang pugon sa loob Oo ng nga bahay pala, oo namin. nga pala. Kasi maliit lang po bahay namin. Oo nga pala. Sige. Hindi po katulad ninyo. Kayo, ng mga nasa kapangyarihan, sila. Oo. Ang daming naiisip. Imbis na hanapin kung mga taong hindi nahanap. Hindi mahanap-hanap, kung saan-saan may sighting. But anyway, talking about journeys, ito po another story that we have for you. Zedric Ivan Honorica's journey is a testament to grit, passion, and perseverance. So that's from weaving through city streets as a food delivery rider to shattering national cycling record. More from mobile journalist Denise Valdesancho. From delivering food on the streets to breaking a national record on the track. That's the inspiring journey of Zedric Ivan Honorica, who turned heads in the 2026 Asian Track Championships at the Tagaytay City Velodrome. The 21-year-old former food delivery rider set a new Philippine record in the men's elite sprint, clocking 10.865 seconds and raising a 20-year-old national mark. What makes the feat even more impressive, Honorica did it using a bike he put together through hard-earned savings from his delivery job. A far cry from the high-end equipment used by some of Asia's top riders. Simula po talaga ng pagkabata ko, hili ko na talaga yung pagbibisikleta pero hindi po talaga ako nabibigyan. So, neto lang din pong mga nakaraang taon, nakapag-provide na po akong makabili ng bike. And ayun po, nag-start ako as a delivery rider. Honorica said his passion for cycling grew even more after he finally got his own bike. From there, he started joining friends in local races. And what began as simple rides soon turned into something much bigger. Nakilala ko po yung mga tropa ko na kumakarera and ayun po, sabi ko, natuwa ako na may karera and nag-try ako kumarera and ayun, maganda naman po yung naging mga resulta ng karera. And his break came earlier this year when he saw a Facebook post about a power test for interested riders. He took the chance and made it count. Nung nakita po namin nung kaibigan ko na may pa-power test si Coach Virgilio, tinake po namin as opportunity. Then, ayun po, napapasok naman po ako sa power test and nag-top 2 po ako sa power test. According to national coach Virgilio Espirito, Honorica immediately stood out among nearly 100 aspirants. Isa siya na sa napili dahil sa consistency niya sa pag-produce ng mga matataas na wattage. Now, Honorica is shifting his focus from food delivery to cycling while continuing his studies. And for those who dream of following the same path, he has this message. Pagpatuloy lang nila, pagbutihan nila, and wag na magkakalimutan yung pag-aaral. From making deliveries to making his mark for the country, Zedric Honorica's ride is only just beginning. Mobile Journal, Denise Valdesancho, we are One News. Sa ikaunlad ng bayan, bisikleta raw ang kailangan. Bukod sa pagbibisikleta, marami na rin pwedeng gawin para makatipid sa gasolina. Ito po ang suggestions. Ang sarap kasi ng bingsu mula po sa I Saw the Signs. Today's edition, partner,
Tipid tips dahil mahal ang langis as seen on Facebook. Silipin nga natin. Okay, una. Precision ba? Baka pwede na ito. Ano Okay. yan? May ano, may candle sila sa... Ay, oo. Ganyan ginagawa sa mga concert, di ba? Di ba yung flashlight yung ginagamit? Digital candle. Yan, tipid pa yan. Kasi, hindi mo na kailangan magsindi. Oo. Walang tutulo Exactly. na esperma. Ayan wax, esperma. Hindi yun bastos. Kaya tingnan sa dictionary. Yun nga lang, charge mo yung baterya mo Oo. pagkatapos. I mean, if you're using your phone anyway, might as well, ano, para nga rin hindi na rin, kasi syempre, yun nga, it leaves the wax on the streets. So, okay din tong idea na to. Okay, next? Pwede yung torch dyan, sulo talaga. Next, why drive when you can bounce? Ano yan? Ay, yung pambata. O, in fairness, ano yan, feeling ko, kung meron kang magandang resistensya, magandang exercise yan. Para kang may medicine ball. Oo, pero good luck na lang sa mga future anak mo. Oo, mahal. Bounce na lang tayo ang nakasulat. Okay. May epekto kaya yan sa sa mga alaga mo? I think pwede Maalog natin sila, i-research yan. Oo. Baka magkahilo-hilo sila pagdating ng araw. Baka mahirapan silang lumangoy pataas. Alam ko lang kasi kapag yung babae daw na buntis, usually may medicine ball para to help with when she gives birth. Ewan ko lang sa lalaki kung ano epekto niya. Talagang kailangan ng ball, no? Okay, next. Because langis can transform. Nakalagay, bili na kayo, hindi na nyo kailangan magpagas. Isang pahid lang, lilipad ka na. Mga potion, ganon. Oo. Eh kung totoo lang yan, why not? Isang pahid lang, May alam ako nagbebenta. Ano? Hindi pinapahid. Ano? Pinabalot. Okay. Ang huling entry ay today's video. Panoorin na natin to. Kuya, nagbebiyahe po kayo? Apo. Pwede mo ba sakay? Sige po. Ay, hindi po ganyan ma'am. Paayos po na sakay. Ay, Paasak lang po. Ay, Sak lang po. bakit? Ayan. Oh, tapos? Pahawak po ng manibela. Ha? Pahawak po. Saan po kayo ma'am? Palengke lang po. Palengke. Sige po, itutulak na lang po natin na mahal kasi ang gas. Uy, may pambayad po ako, kuya. Ay, wala na po akong pambili ng gas eh. Patulak na lang po. Mahal ang gas ma'am eh. Sige Wait lang, magbabayad naman ako eh. Gusto ko si ate hindi nagbe-break. No? Hindi siya nagbe-break character. Oo. Talagang pinaninindigan. Of course, hindi nakakatawa ang krisis sa langis. Pero hindi rin matatawaran ang sense of humor ng Pinoy sa gitna ng krisis. Coping mechanism? Yes, at hindi lang sa Pinoy, no? Talagang yung absurdity in the face of adversity. Iyan talaga ang isang superpower ng sangkatauhan. Hindi mo ba ipaliwanag isang bagay, tawanan mo na lang. Nako. Pero mahirap din, to me personal take ko lang to, mahirap din kasi pag nasasanay ka na parang patawa-tawa ka na lang, parang nagiging normal na sa'yo yung lahat di ba? Parang binugbog ka na, ngiti ka pa rin. Parang panood yung Fight Club, di ba? Oo. Si Brad Pitt habang binubugbog siya, tumatawa siya. Ganon ang gawin mo. Kung kamukha mo si Brad Pitt. Ayun ang sasabihin ko sana. Oo. Kasi all is well kung ganun yung mukha mo. Okay, sige. Please send us your signs on Afternoon Delight, on@gmail.com. Siyempre, babatiin ko sa aking YouTube Premium yung mga nakatutok sa atin. Sino? Baka gusto mo ikaw muna. Teka lang. Tita Redel, Tita Jane Katapia, good afternoon po. Nakalimutan kayo, biruin mo Of yun. course not. Unang-una nga Si Father, batiin mo naman. Si Father Joffrey, hello. Naalala. Talaga. Teka, nasan ba Jinx 89, tips para makatipid sa langis. Huwag mag-organize ng DD parties. Witty, Jinx 89. Hindi ko kinaya. Baby oil naman kasi yun. Oo, ibang klase yon. Pero Sabi ni sige. Mike Policarpio, oh my gosh! Sana oil. Okay, Sweet Revenge 07. Grabing diskarte, lol. Mas magandang magtanim na lang sa bakuran. Alvin po siya, salamat sa oras. Madam, sorry po sa abala, Ma'am Denise. Oh. Ba't sa kanya ka lang nagsasorry? Bakit abala? O baka may mga message sa'yo before. Jet Back Jojo, parang gloomy Sunday ni Billie Holiday ang vibe sa sobrang mahal ng gas.
strange fruit. Ay, Para sa akin. nako. Jetback Jojo. Jinx 89. Nako, si Atong baka kapo na yan sa Golden Triangle. Mhm. Sino pa? Sabi Dali, ha? naman ni Rodel Alcantara, sarap ng 26 bentihin, Sir Lord. Ano yun? John Centelices, napakalawak, napakaganda ng Mother Earth. Marami pang unexplored at mayayaman lang ang kayang pumunta sa ibang planeta. Tama. Ganon. Sabi ni Nico Cabales, hi Tito Lourdes, Auntie Denise, happy Tuesday. Samahan natin si Poging Tito Lourdes at mabangis. Bakit mabangis? Sabi ni Jose Cabug, Oh. Iloilos watching. Si Rodel Alcantara, always watching us from El Pueblo, Novaliches. Alvin Pusta, John Centilieses. Si produced by Jay-Z. Okay, nanonood din sa atin. Thank you so much for Professor everyone. Mark Pasco. Hello Oo po, nga. Si Rebo. Di ba lagi natin binabati Rebo, yun? lagi. Oo. Si Rebo lang naman kasi hindi minsan dinidedma tayo ni Oo Rebo. nga. Ganyan pala ugali. Adobo! Okay. Yes, I second that. That will have to do it for us this Tuesday, April 7. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes de Vera po ang aking pangalan. Kunin nating oportunidad itong thesis na ito to discover something new about ourselves and the world. Kapatid, we are One News All Sides all the time. Bukas po ulit, 2 p.m. Have a delightful afternoon.